Pero hyperbolic function kasi siya, no? Ano ibig sabihin nun? Hindi siya kagaya ng trigonometric function natin na tangent of theta. So, hyperbolic siya. Ang formula naman ng hyperbolic, kapag cos, so the value of cos x is equal to e raised to x minus plus e raised to negative x divided by 2. Yan yung formula ng cos x, no? Ano naman yung sinh x? Okay, binabasa pala to ng... Ang basa talaga dito is the hyperbolic cosine of x. Di ba ang haba? Pero pagka ano daw, for discussion purposes, ang basa lang talaga cos x. Pero pagka ito, sinh x, sinh, no? Pagka sinh, and basa din dito is the hyperbolic sine of x. Di ba? Ang landi. So that is e raised to x minus e raised to negative x over 2. Yan. Ang init, ha? Sino nagpatay ng aircon? Okay. So, paano ginagamit yung formula na to? May touch po. Tanh. Meron din tanh. So, yung tanh is yung nasa ibabaw ng bote. Check. Malayo. E raised to x, that is Yung cos po, may pagtaw ni Jerry. ano yun? Oh my God! Hindi naman, hindi siya narinig. May ala siyang kaalam Hindi siya ko- pinag-uusapan. Maliwanag niyo sa akin yan. Iniisip din sila. Kunyari nakarelate ako. Hindi ko get. Okay. O, paano ginagamit yung formula na to? So, yung equation ng catenary, this is equal to y. So, yung y, ito po yun, is equal to c. Yung c is the distance, yung c ha, ito, yung c, distance yan nung lowest point, no? Ang point C, yun yung lowest point from directrix. No? Ito yung directrix. Di ba sa parabola, meron siya yung directrix, yung nasa likod ng vertex? Naalala niyo yun? Directrix. Pero dito, ang tawag ko dyan datum, na parang may reference line lang tayo. Sa parabola, di ba, meron yung directrix. For example, yan yung parabola ito. Ito yung line ng directrix. Na equal siya sa distance ni focus hanggang dito. Equal yung distance niyan. Naalala nyo na yan sa DE, no? Recall na, taray, naalala nyo siya. Sana all naalala. Yung iba kasi hindi na naalala yan, no? Okay. Next, yung C, again, yung distance ng lowest point to the directrix. And then yung Y, distance ng point P hanggang dito sa directrix. No? Tandaan niyo na yung distances. Yung length ng CP, ito yung length ng cable na yan. No? P is point at the cable, no? Any point at the cable, no? Wala, any point lang yan. So, pwedeng, ito yung point na hinahanap nyo. Now, again, this is P is the point anywhere in the cable. So, yung length ng CP, this is the S1, yung length na ito. Yan yung length ha, yung S. So, ang formula niya is C, yung length na C, divided times each X, over C. No? O ano naman yung horizontal distance? Ang horizontal distance niyan is X. No? Iba yung length ni S sa X. Ito yung relationship niya, yung formula. And then meron silang relationship. Yung Y, pinakamahaba yung Y, is equal to S squared plus C squared.
And then yung load, simply W times the S. Parang uniform distributed load lang. O, horizontal tension. O, madali lang yung horizontal tension. So, that's W, yung weight niya, multiplied by C. No? Mas madali siya, no? Tapos, yung tension at any point P, W times Y. Which is yung, ito lang yon. Kung ano yung tension mo dito, W times yung Y. Di ba parang tension sa C, W times C. O kung na rin nahanap yung tension at B, eh di W times distance D. Basta yung vertical distance, no? From the directrix. Then, equal pa rin naman ang horizontal forces lahat niyan. Lagi naman sa cable, kapag wala namang horizontal force, equal lahat ng horizontal distance. Ito ay... Di ba, matatapos tayo. Tapusin natin hanggang alas 2. Tapos makapag-seat work pa. Ay, alas 2 na ba? Sayang, lumagpas. Alas 3. Hanggang 3 tayo dito, no? Tapos saan? Ay, oo nga. Oh, wala magkaklase dyan. Hindi, mamaya na. Okay. Narinig ko. Number 5. The mass per unit length of line AB and BC is 2 kg per meter. Ibig sabihin yung W niya ay, yan yung self-weight niya. 2 kilograms per meter. Kaso, yan sabi, the tension at the lowest point of the cable AB is 1.8. No? So, ibig sabihin, yung lowest point, meron siyang tension, T-min. That is equal to kilonewton. Hindi consistent yung units. Gawin nating, anong gusto nyong units? Kilogram na lang lahat or newton na lang? Newton na lang lahat, no? Para ito maging 1,800 Newton. Tapos dito ay multiply lang natin ng 9.81. Magkano to? 19 Newton per meter. Okay. The two lines exert equal horizontal force at B. Sir, ano ibig sabihin nun? Equal sila, no? Yung horizontal force, ibig sabihin kung ano yung T-min mo dito, yun yung horizontal force kay B, and yun din yung horizontal force kay B. B sa point AB, sa cable AB, and cable BC. So, assume the cables to be catenaries. Regarding the system, calculate the sag H1. So, ibig sabihin pala, kung equal ng horizontal T-min ang horizontal force dito, kung ano yung T-min nito, yun din yung T-min nito. Ano yung alam natin na formula kapag T-min? Diba that is equal to W times C. Yung C is the distance from the datum or the directrix. So, assume natin na nandito yung directrix. Hindi natin alam yan kung nasan. Pero ito, distance from the lowest point to the directrix ay C. Tama? Ayun na. Diba? In the lowest point to the datum, that is C. And then yung T minimum is equal to WC. Masasolve na natin C. Ano yung T min? 1.8 equals to W. Ano yung W? 19.62 times C. So, magkano yung C? 91.7 meters. No? Ngayon, how to solve for H1? Ano kaya yung Y? Di ba parang ganito siya? O, drawing nyo yung catenary nyo. O, di ba ito yung C? Tapos ito, denoted as YB.
O, tapos, ano yung horizontal distance nila? Since pantay yung support, 30. O, how to solve for YB? Ano yung 30 na to? Horizontal distance, that is X. Na nasusundan kapag horizontal distance, X. O, ano yung mga pwede nyo gamitin? Meron ka ng C, meron ka ng X, and meron ka ng YB. Ano yung pwede mong gamitin dito? Pwede, eto, may Y ka, X, tsaka meron kang C. So, Y is equal to, ano yung formula natin? Y is equal to C cos X over C. So, ano yung value ng Y? Yung hinahanap natin, YB. Equals to C. Magkano yung C? 91.7, ay mali. 743. Cos, anong value ng X? 30 over, so magkano si YB? 96 point. Okay na? O ngayon, how to solve for H1? Di ba ito si H1? Kunwari pantay, no? O, basta pantay yung support, ha? So, ito si H1. To solve for H1, that is equal to YB minus C. So, magkano si H1? 4.949. O, pwede na yan, no? 948, 949. Kahit ano, nag-round up naman ata kayo. Next. So, how to solve for the H2? So, iba naman yung cable na kailangan natin, no? So, ito na si C. Same lang ba sila ng C? Same lang. Kasi same lang ng horizontal tension. And then, ito, ibang YB naman to, no? Hindi, nasa B pa rin kasi siya, nasa kabilang side. So, this is 20, tama ba? 30. Tapos, ito si H2. Si C, hindi naman mababago si C kasi parehas ng T-min. So, that is equal to 91.743. And then, yung YB, ang formula natin dyan is 91.743 cos, ano yung X natin? 20 over so magkano yung YB? Tama? That is meters. So, to solve for H2, that is equal to YB1, YB2. Magkano po? C. 2. Ano kaya yung maximum tension at AB? Sir, paano makakuha yung maximum tension at AB? O, ganito naman yon. O, di ba nga, o, sa cable, ay Barbie. Di ba sa cable natin, nandito yung maximum tension? Tama ba? T-max. O, di ba YB? Ito yung YB na isa. So, ibig sabihin, edi yung formula lang naman ng T-max ay
W times YB. Tama? Nasundan, ito yung formula ng maximum tension at any point. E di yung Y at point B yung kailangan natin. Eh dalawa yan. So yung Tmax sa AB, that is equal to 96.692. Ano yung W natin? 19.62. So magkano si Tmax sa AB? 1.897. Tama. 0.00 0.0973. Okay na, pwede na yan. Newtons ba to? Yung para naman sa Tmax sa BC, that is equal to WYB2. 19.62 multiplied by 93.932. So, magkano yung Tmax sa ABC? 1 point Ayan. Ayan, kung makikita nyo, no, equal yung ine-exert ng force, pero yung vertical, for example, pinapahanap yung vertical reaction nyo dun sa point AB, point B. Di ba yung vertical reaction nung isa, actually yung horizontal minsan dito, 0, no? Kasi yung isa papunta dito, yung isa naman dito. Kaya, ang meron lang dyan is yung vertical. Tama? Ina-add natin yung vertical. May vertical reaction dito due to this cable, AB. And then meron din tayong vertical reaction due to BC. Kaya dyan pumapasok yung yung force, di ba? Pagka naglagay ka ng force, tension, ano yung magiging reaction dito? Pagka hinila mo siya, vertical reaction yung kinocompute natin sa pole. Kung maglalagay tayo ng pole. Kaya, papasok pa rin dyan yung gaano kalaki yung pole. Ang kinoconsider natin is yung vertical reaction, tapos axial force lang, di ba? Pumapasok na si MECDEP. No? Mechanics of Deformable Body. Ayan. Diyan na papasok yung real life 213. Thank you, Lord. Teka, malapit na matapos. Kumalma. Cable na para portal. Natapos yung cable. Ang dami kong nilagay na schedule dun sa cable. Tapos, nauubos. Pesos lang pala imimit. Yung 2 hours lang naman pala, Sir Mike. Actually, 4 hours dapat. Kasi nauna natin yung 2 hours na isa. Tapos 2 hours din ngayon. Visit kasi. Nakalive ba?